Breaking news, no, from ABS-CBN, just in, Executive Secretary Ralph Recto announces 5,000 fuel subsidy for PUV drivers starting next week via Catarina Domingo. Ayan. So, ito na naman, isa na naman sa tulong na sa atin, no? Yung sabi dito, si Recto announces 5,000 fuel subsidy for PUV drivers starting next week. Yan, magandang balita yan. No? Ewan ko kung ano na naman sasabihin ng mga DDS na utak-luga dyan, di ba? Siyempre, mag-aalboruto na naman yung mga yan, mauulol. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit pag gumagawa ng kabutihan yung pamahalaan, marami mga nauulol at isa nga sa magaling na patunay dyan, magandang patunay ay si Rudy. Nagbabalita tayo ng kagandahan, biglang galit na galit pagka may may magandang ginagawa yung administrasyon. 'Di ba? Ma'am Brenda Barton. Oh, ayan Ma'am Brenda, ha. Alam mo na. Oh. Eto sabi dito. Ha? Sa akin talaga, okay to. Kasi meron nakakita na naman ako ng mga nagpo-post. Ay, ayuda na naman. Putya, gagamitin nyo pa yung tax na, puta. Yung mga utak talaga ng mga DDS, utak luga. No? Talaga mga utak luga Oh. Putya, biro mo bibigyan na, magkano yung ibibigay? 5,000 per beneficiary. Ano yung purpose nito? Diba? Siyempre, it's one way of cushioning din ulit yung impact ng rising fuel prices. Diba? Ano ba yung dahilan? May global market pressure nga dahil yung conflict dun sa Middle East na hindi maintindihan ng mga hindot na kagaya ni Rudy. Kapangalan niya pa si Rudy. Kapangalan si Digong kaya masama loob. Oh. Sino mga beneficiaries? Drivers, operators, jeepneys, tricycles. Oh. And syempre yung mga PUV. Oh. 'Di ba? Ang ganda niyan. Tapos galit pa si Rudy. Tesla? Tesla pinagmamalaki mo? Puta dito yung Tesla, tinataksi lang namin yan, tanga. Puta, pinahiran ko lang ng wetpacks ko yung Tesla nung isang araw Oh. I own a Tesla. Maglabas ka ng patunay. Oh. Sige nga, plate number mo? I-search ko mamaya kung talagang meron dyan sa UK ng ganyang Tesla. Huwag ka nagsisinungaling, Brad. Oh, timeline. Para at least aware tayong lahat pagdating dito. Ang timeline, syempre, yung distribution of this aid is scheduled to begin with plans to roll it out by the week of March 11. So ngayong week na to, mamimigay na. 'Di ba? Asan yung natin? So, naniniwala ako na maganda to. Maganda to Kasi syempre, malaking tulong na naman, no? Ito nga tas ang sinasabi lagi ng mga DDS na utak-luga na kagaya ni Rudy, no? Walang ginagawa yung pamahalaan. Walang ginagawa yung pamahalaan natin. Puro mga ganon, 'di ba? Pero as a matter of fact, no? Panay ang meeting para makakuha ng strategy, ng technique para i-improve, no? Yung bigat na mararamdaman natin pagdating sa pag-angat ng presyo. Yan, the likes of excise tax tatanggalin. Don't worry, meron tayong buffer stocks. Yung price, pwede nating i-control, pwede nating isumbong kung medyo talagang mapagmalabis, no? Or sobrang laki nung inangat ng presyo ng kanilang benta.
Meron ding subsidiya para sa, I think sa agriculture, yung next topic natin. And yan, no? Lahat yan ginagawa natin in celebration of 1 year of Duterte! Bakit yung title ng live natin about sa 1 year ni Duterte? Eh wala naman akong... Yun na pala. Buffer stock enough for 2 weeks. Isang buwan, tanga. Oh. Eh, bakit? You have to understand kung bakit natin na isang buwan lang yung ano. Una, wala talagang may kasiguraduhan. Hindi kagaya na sinasabi ng utak luga na si Robin Padilla na dapat matagal na raw alam na magigira. Eh hindi po totoo yun. Meron na ring admittance, even si Senator Risa Hontiveros, na hindi natin alam na magigirahin ng Iran at US ng yung yung Iraq, yung Iran, at ganun din na hindi rin natin alam na magka-counter, na magre-retaliate pala ng ganun. Yung Iran, nagigirahin yung iba't iba. Kung gigirahin lang niya rin yung di okay lang, hindi maapektuhan yung yung Strait of Hormuz. Eh pero yun nga 'di ba? Hindi natin alam yun. Kaya kung nagkaroon man tayo ng 1 month na buffer stock ng langis or 60 days, hindi natin yun Tama ba? 60 days, 2 months pala So hindi natin masisisi yung gobyerno. Kasi no one is aware. Even yung UAE, hindi namin alam dito nagigirahin kami na ganyan. Oh. Eh kung bakit naman matibay yung aming pananggalang o yung pansangga pagdating diyan sa defense, talagang nag-invest kasi kami. Nakapag-invest na sa matagal na panahon, mayroon na kaming ganyan. Oh. So kung meron tayo, yun lang ang ating naging buffer stocks, 60 days. Thank you na for that. 'Di ba? Pwede kung susundin natin si Sara, iikot tayo. Magpapadala tayo ng eroplano papuntang Dubai. Iilag yung eroplano sa mga drones. Tsaka sa mga missile. Tapos pagbalik, meron na tayo ulit supply. Huwag na kayo mag-alala. Oh. So pag start ng gera, nag-meeting na kagad, eto na yung mga gagawin. Of course, yun naman yung kagaya ng sinasabi ko, kagaya rin ng sinabi ni dating former Senator Drilon. Kung hindi mo nakikita or hindi mo alam na may ginagawa yung pamahalaan regarding dun sa gera, it doesn't mean na wala silang ginagawa. No? Magtai ka na lang kagaya ni Tio Moreno. Okay na tayo diyan. So magandang balita 'yan, 5,000 na subsidy, fuel subsidy para sa ating mga drivers, mga PUV drivers, jeepney drivers, tricycle, and yung operation ng jeepney. Yan. So maraming salamat diyan. It's win na naman tayo diyan. Hindi yan masama na kagaya ng gustong palabasin ng isa diyan, si nakapangalan ni Digong. Sabi rito na Billionaire News Channel. Look, the Department of Agriculture said assistance for farmers and fishermen is expected to be released in the next 2 weeks, with both sectors receiving 50 million each for a total of 100 million. This comes amid rising fuel prices due to the geopolitical tensions in the Middle East. DA Assistant Secretary and spokesperson Arnel de Mesa added that the agency is also looking to request the use of funds from unused fuel subsidies. De Mesa said that
while rice prices remain stable for now, rising fuel costs should also affect rice prices. He added that the DA also supports the proposal to cut fuel excise tax and so on and so forth. Hindi, ito maganda to. 'Di ba? Ayan oh, yung topic pala natin ngayon puro tulong at suporta ng ating pamahalaan doon sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas. Hindi doon yung mga kababayan natin doon sa UK, hindi ganoon. Kasi may mga Tesla yung mga yan eh. 'Di ba? Tapos matatalino pa. So, ano na yan? Tsaka mga bakla. Kaya mas piniling tulungan. Oh yeah. I have nothing against bakla Boss Rudy I have nothing. Hindi ako I have nothing against bakla. Okay lang. Kung gusto mo maging bakla, diyan ka lang sa gilid. Magbakla ka diyan, okay lang. I have nothing against you. I just wanted to make sure na yung assumption ko is correct na bakla ka nga. And sa tingin ko naman wala na tayong dapat pagtaluhan. Feeling ko naman bakla is life Sa'yo. Kaya okay na tayo. Okay. Hindi, ano yung mga kagandahan nito? Siyempre, di ba? Ito yung pinaka overview nito. DA Assistant Secretary, si Arnel de Mesa, no? In-announce niya nga. Siyempre, yan. Magbibigay tayo, di ba? Ng ang tawag dito, with both sectors receiving 50 million each for a total of 100 million yung Department of Agriculture. Para ito, this comes amid rising fuel prices. The Assistant Secretary spokesperson of the agency is looking to request the use of funds from unused fuel. The mesa remains stable for now. Rising fuel cost. Hindi kasi ito parang rin to assistance dyan sa agriculture para dun sa mga farmers din, di ba? Mga mangingisda, di ba? Baka kasi in the next 2 weeks with both sectors receiving 50 millions for a total of 100 million. Alam ko magbibigay sila rito ng ng direct cash aids din, di ba? Sa i-utilize yung 10 billion dyan sa PAFF para sa mga beneficiary, yung mga farmers, ganoon din yung mga mangingisda natin. Siyempre, support din sa fertilizer, 'di ba? Minomonitor din yung presyo, kino-consider organic or biofertilizer alternatives to migrate high cost. 'Di ba? Pero mga 100 million yung magiging tulong sa ating mga magsasaka. Ayan. Ano pa, yung important strategies niyan, exploring government to government arrangement for fertilizer supply, syempre yung ongoing support, 'di ba, ng mga DA continues to implement banner programs for rice, corns, and high value crops. Ako talaga, isa to sa halimbawa na patuloy na pagbibigay ng suporta ng ating kasalukuyang administrasyon para sa ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas. And with this point, ito nga is yung pagtulong dyan sa ating mga mamamayan na mga magsasaka. So, eto lang din na magandang halimbawa na talaga lahat ng aspeto ng uri ng mga mamamayan dyan sa Pilipinas is matutulungan. Yan ang sinisigurado ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga subsidiya, sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga presyo, moderate na control, yung pagre-regulate ng presyo. Ganun talaga wala tayong magagawa, 'di ba? May gera and tataas yung presyo. All the government can do is syempre is to assess first the situation and then act accordingly, and of course putting in mind the support that they're gonna be providing the citizens of the Philippines para at least maging magaan naman yung hindi man maging karapat dapat pero mas maging magaan-gaan naman ng konti yung ating yung sa pakiramdam kasi wala nagkaroon talaga ng gera so ayan, with that, batian muna tayo, press 1 tas batian kasi I think I have exceeded 30 minutes na
And ayun, syempre, ayan thank you naman kay Boss Rudy. Na-entertain ako sa'yo. Hindi, syempre, okay naman yan, di ba? Blame the conflict, syempre, sino namang i-blame natin? Sinong gusto mong i-blame dyan sa nangyari? Sa pagtaas ng presyo, i-blame natin si PBBM. Kukulango.